Sound check, testing mic 1, 2, 3. At sa mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa sa atin, purito pong pangalan ng Panginoon, and welcome po sa Sunday morning worship service. This is sa Jesus Christ Baptist Church, and extra special ho ang atin hong gawain ngayon because today, ang church show na ito, ang Jesus Christ Baptist Church ay nagdiriwang ng ika-14 na taong anibersaryo at patuloy na lahat ng papuri at pasalamat ay sa Panginoon lamang. We'd like to encourage yung ating mga kapatiran to please move forward. Yung ibang mga nasa likod, please mag-serve as ushers para gabayan yung ating mga kapatiran na palapit dito sa harapan. May mga bakanti pa hong upuan dito sa harapan at kung kinakailangan pwede naman hong magdagdag dyan sa likuran. Bago tayo dumako sa atin ng pinakagawain ng pagsamba, gusto ho muna natin mag-welcome ng atin hong mga panauhin. Ayan, para makapag-settle down po muna. Ayan. Bago tayo dumako sa atin hong gawain ng pagsamba, tayo ho muna ay mag-welcome ng ating mga bisita. And again, mga visitors, pinag-pray ho namin kayo. Kayo ho ay masayang-masaya kami. Nakakasama namin kayo ngayon sa pagdiriwang ng anniversary ng iglesia kong ito. At maniwala ho kayo ang dahilan kaya kayo inimbitahan nang nag-invite sa inyo ay dahil mahal nila kayo. Amen? At nasa ho natin na mas marami pa makapakinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So pag natawag ho ang inyong pangalan, kung maaari ho ay kung pwedeng tumayo, napakaganda. Kung pwede ikaway ang kamay, okay lang ho. Gusto na naman kayong makilala para pag nagkasabay tayo sa jeep, alam na. Okay? So kindat-kindat na lang. Anyway, gusto ko nating i-welcome mula pa sa Makati, welcome natin si Kuya Allen, hindi ko masyado Rugas ba? Tama, Allen Rugas. Welcome po. Pwede nang maupo. Thank you very much. Naimbitahan ho ng ng Ganas family ni Ate Ana. And then also i-welcome din ho natin si Salvacion Tan. Ayun pala, si Ate pala yun. Salvacion Tan. And then also welcome din ho natin si Catherine Estrada. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Again, welcome po natin si Kurt Magallanes. Kurt, welcome po. Puri ng Panginoon. And then also si Ate Emily Lisay. Ate Emily, ayan, welcome po. Puri ng Panginoon. And then last but not the least, welcome po natin si Alexandra Evit. Ate Alexandra, panganay po nila Brother Lance. Puri ng Panginoon. Meron pang isa, yung katabi ni Kuya Rain. Anong pangalan ng katabi mo, Kuya Rain? Pangalan? Brianna? Welcome natin sa Ate Brianna. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Meron pa ho ba? First time na panauhin, si Ate Fatima. Ate Fatima, welcome po natin. Si Inay Fatima. Ayan. Purihin pong Panginoon. Salamat po sa inyong presensya. Meron pa ho ba? Baka pakitingnan niyo yung katabi niyo. Baka first time ng inyong katabi? All the time? Iba, mga ilang beses natin naging panahon. So muli, sa atin hong mga bisita, praise the Lord. Thank you for being here. Again, pinag-pray ho namin na kayo ay makasama ho ngayon at maging yung mga kapatiran ho natin. At nawa, ang gawain ito, una sa lahat, ay maging kalawalhatian sa Diyos and also gamitin ng Panginoon sa patuloy na ikababago ng buhay ng bawat lalo't higit ikaliligtas na mga wala pa kay Kristo Jesus. Mabilis na mga announcements. Bago ho pala yung announcements, pagbati ho sa ating mga kapatiran na magdiriwang ng kaarawan. Nagdiwang kahapon ba? O kamakalawa? Si Sister Cecil. Kailan kahapon? Related happy birthday, Sister Cecil. Ayan. Buti hindi kayo inanod ng ilog. Hindi pang malakas yung daloy. Pero purihin ang Panginoon na salamat kasama namin kayo. Mag-birthday sa Tuesday, ang pinakamaganda sa lahat. Walang iba kundi si Mrs. Jose, Sister Jonah. Ayan. And then sa 31, sino ba yung mag-birthday sa 31? Si Tricia. Ang layo naman ng tulong mo, Sister Millen. Si Sister Glyza, advance happy birthday. Sino pa? Si Brother JC. Tahimik si Brother JC. Kailan ang birthday mo, Brother JC? Magka-birthday kayo ni Sister Jonah. Advance happy birthday, Brother JC. Purihin ng Panginoon. Meron pa ho ba? Ngayong linggo ng May.
Ha? Nag-birthday din po si Sister, si Nanay Magallanes. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. Meron pa ho ba? Magba-birthday? Wala na? Okay, kung wala na ho, ay another announcement. At hindi na ito bagong announcement na in-announce natin noon. Pero gusto ko lang ipaalala sa atin para ipag-pray sila. Ay hiningan kong tumayo si Brother Chad at Sister Claire. Ayan. Ayan. Legal ho yan, legal. Okay? Sila ho ay engaged na at Lord willing, sila ang unang ikakasal dito sa ating church. Sa September. So, pwede ho maupo. So, pag-pray natin yung kanilang pag-aayos, yung mga kailangang asikasuhin pa. At mabilis na lang yun, September ang kanilang kasal at magiging intimate lamang po yung wedding po na yun. Okay, meron pa bang announcements? Meron pa? Ang atin hong men ay magpapatahi ng basketball uniform. So please mag-chat lang ho kayo sa group chat ng mga kalalakihan para sa basketball uniform. And most likely ang atin hong date para ho sa ating church sports fellowship with JCBC Pandi ay sa August 26. Wala pa hong venue, naghahanap pa ho kami. Pero isi-set na ho natin tentatively August 26 ang atin hong sports fellowship. So yung mga basketballists dyan, mag-practice na. Yung mga chess player, dart, at yung mga iba, badminton, mag-practice na para ho doon sa atin hong sports fellowship with JCBC sa Pandisiling Bata. Okay, yun ho ang ating mga announcements and reminders. Di ba na lang kung meron akong nakakalimutan. Oh, by the way, mamaya hong hapon ay meron pa rin tayong gawain. Pero inusod ho natin, imbes na 2 p.m., ginawa nating 3 p.m. Ang ating hong second service is 3 p.m. hanggang 4:30. And then magkakaroon tayo ng sandali ng prayer meeting, mga around 30-45 minutes. And then dediretso ho tayo sa ating afternoon fellowship and dinner. Ayan. Ang ating hong dinner fellowship ay potluck, ibig sabihin, KKB. Kanya-kanyang baon. Pero wag ho kayong mag-alala, meron hong inihanda ang church. Actually, merong mga ilang kapatiran na malaki ang kanilang kontribusyon at nagdagdag ng kaunti ang church. Meron tayong lechon mamaya. Meron tayong lechon mamaya. So, pero sana wag kayong bumalik para sa lechon. Okay? Babalik tayo para sa pagsamba and then extra na lang yung lechon. Amen? At may ice cream ngayon, mamaya, at extended hanggang mamayang gabi. Okay? So, kung kayo'y naiinitan, lumamig nawa kayo. Pero pwede, may ice cream ho tayo, almost unli ho yan. So, bawal lang mag-uwi. Okay, so muli ho, dito ay goal natin, Lord willing, maging sa ating pagsasaya, pagpa-fellowship, ay maluwalhati natin ang ating Panginoon. And then, Lord willing, mamayang gabi, nagkakaroon siguro tayo ng konting mga games, just for fun, ng ating mga kapatiran to celebrate our anniversary. At nawa ho, mag-focus tayo ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. And para po dyan, ay magkakaroon tayo ng ilang sandali ng paghahanda sa pagsamba. Ito po ay ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin yung tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin para tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Tayo po ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Let's pray. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, aming patuloy na pinupuri ang iyong pangalan. Tunay karapat dapat ka lamang sambahin, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Binigyan mo kami, O Diyos, ng kaisipan, kakayahan, ng mga bibig at mga kamay upang magpuri sa iyo. O Diyos, nawa tanggapin mo ang aming pasalamat. Tanggapin mo ang aming papuri sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na kaming mga makasalanan ay kinahabagan mo.
Minahal mo, O Diyos, Panginoon, ang iyong biyaya ay sumagana sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, upang magbayad sa krus ng Kalbaryo ng aming mga kasalanan, upang kami ay magtamo ng kapatawaran, ng tunay na katubusan at kaligtasan. Lord, salamat sapagkat maliwanag at matibay ang iyong mga pangako na sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Panginoon, namin pong hinihiling, yung gawain namin ito, nawa maluwalhati namin ang iyong pangalan sa bawat aspeto ng aming gawain, sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pagkakaloob, sa pag-aawitan at maging sa pangangaral, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, nawa ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. At tunay nga, nawa maialay namin ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, banal at kalugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. O Diyos, tulungan mo kami. Ipaalala mo sa amin ang katotohanan na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang awitan, ang pananalangin, ang lahat ng ito, O Diyos, ay walang kabuluhan. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa biyaya mo, Panginoon, ang pagsambang ito ay maaaring maging tunay na pag-aalay sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon, naman na aming mga nagawa na hiwalay sa iyong kautusan. Pakita, paalala mo sa amin, Panginoon, at Lord, bigyan mo kami ng pagsisisi. At tulungan mo kami na talikuran o gawin ang katwiran sangayon sa iyong kalooban. At sa lahat ng ito, maluwalhati nawa namin ang iyong pangalan. Kami po, O Diyos, ay nakikiusap, hindi lamang sa mga panauhin, kundi, Panginoon, sa bawat isang naririto na hindi patunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. Lord, maawa ka. Lord, magligtas ka. At lahat ng papuri, ibabalik namin sa iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. At dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Say po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Church's One Foundation. The Church's one foundation is Jesus Christ her Lord. She is His new creation.
once and holy. Lord, give us grace that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Maritinig po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga po. Para po sa ating pagkakaloob, ating pong sabay-sabay na basahin ang mga talatang basihan natin sa ating pagkakaloob mula sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong pangangailangan sa tuwina. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lubos-lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na sa araw-araw ng aming buhay ay aming nararanasan ang kabutihan mo, Diyos. Lord, salamat po na muli ngayong araw na ito kami nagdaraos ng anibersaryo ng aming iglesia. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan na kailanman ay walang hanggan. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin na sa mga nagdaang taon ay naroon ng biyaya mo, Panginoon, sa iglesyang ito. O Diyos, salamat. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming buhay ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, na alam po namin na ang kalakasan na ipinapahiram mo sa amin, ang lahat ng ito, ang karunungan, ang kalusugan na meron kami, ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po. Dahil alam po namin na hindi ka nagkukulang sa amin. Ikaw ang siyang nagsusustena ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya kami, Panginoon, ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri, O Diyos. At hayaan mo kami, Panginoon, na sa mga oras na ito, kami po'y maghandog ng aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa patuloy mong siyasatin ang aming mga puso. Nawa sa aming pagbibigay ay matagpuan mo ang aming mga puso na mayroong kagalakan sa aming mga iahandog. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Gamitin mo, Panginoon, yung mga salapi na mililikom po namin para sa lalo pang ikalalaganap ng iyong ebanghelyo at lalo pang pag-advance ng iyong kaharian. Maluwalhati ka, O Diyos, maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. In the starry host, trace the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth it is a throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you whites in all you depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Reach into the dust, in love we speak with breathe. You form us in your very likeness. To know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you whites in all you depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and wines ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you whites in all your depths, from furthest east to west. You distant burning star, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Sumati nawa ang kapayapaan ng Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita mula po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 5, talatang 34 hanggang 42. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ngunit tumindig ang isang kaanib ng Sanhedrin, isang Pariseo na ang pangalan ay Gamaliel. Siya ay isang dalubhasa sa kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas sandali ang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Mga kababayan kong Israelita, huwag kayong padalos-dalos sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat kailan lang ay lumitaw si Teudas na nagpakilalang siya'y magaling. Sumama sa kanya ang may 40 tao.
Ngunit nang siya'y mapatay, lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at sila'y walang kinahinatnan. Pagkatapos ay lumitaw naman si Judas na taga Galilea ng panahon ng pagpapatala at nakaakit din siya ng mga tagasunod. Ngunit siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya'y nagkahiwa-hiwalay. Kaya't pinapayuhan ko kayo, ngayong huwag gumawa ng anumang laban sa mga taong ito. Hayaan ninyo sila, sapagkat kung ang balak nila o ang gawa nilang ito ay mula sa tao, ito'y hindi magtatagumpay. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila kayang pabagsakin, baka lumabas pa kayong lumalaban sa Diyos. Sila'y nagpahayag nila, kaya't nang maipatawag nila ang mga apostol, ay pinagpit nila ang mga ito at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus, at pagkatapos ay pinalaya. Umalis sila sa Sanhedrin na nagagalak sapagkat sila'y naging karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung kayo ho ay kahit papano ay nanonood ng basketball, particularly ang NBA, ay alam niyo ho na nasa conference finals na. That is ang Western Conference Finals and then ang Eastern Conference Finals. At naglalaban na lang ang 4 na kupunan, and then bandang dulo ay 2 kupunan, and then ay yung pinaka-NBA championship na. Pero bago ho ang mga kalagayan na ito, naalala ko a few months ago, ay nanood ako ng ilang mga reviews or ng ilang mga analysts patungkol sa NBA, at hindi ko maalala yung eksaktong event, pero meron silang pinag-uusapan na nangyayari. At kine-question nila, bakit naging ganon ang hatol ng pinaka-board ng NBA? Bakit ganon ang kanilang response sa ginawa ng isang player? At hindi ko makalimutan ang sinabi ng isang host nung show na yon, na isa ding dating NBA player. Ang sabi niya ito, huwag niyong kakalimutan, syempre English niya sinabi, don't forget that at the end of the day, NBA is a business. Negosyo to. Bilyong-bilyong dolyar ang umiikot dito taon-taon. At para sa kanya, kaya ganon ang naging tugon ng mga opisyal, because it is a business. Hindi dahil bilog ang bola. Dahil merong papasok na maraming pera. Well, kaya ko sinabi huyaan, pagdating sa iglesia ng ating Panginoon, pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, mga kapatid, it is not a business. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo kagaya ng iba na kinakalakal ang salita ng Panginoon. Na ginagamit ang salita ng Diyos para sa mabdayang kaparaanan upang kumita ng pera, upang magtamo ng katanyagan, upang magkamal ng hindi man salapi ay iba't ibang mga pabor o magkaroon ng kapangyarihan. No, the church is not a business. It is not primarily a business. Pero kung hindi pera ang nagpapatakbo, ano ang nagpapatakbo sa Kristyanismo? Ano ang nagtutulak sa pananampalatayang Kristiyano? Ano dapat ang magpakilos primarily sa iglesyang ito ng ating Panginoong Hesukristo? Pagdating sa Kristyanismo, ang church ay hindi charity agency. Yes, we are engaged in charitable works. Inutusan tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti, but it is not the primary occupation ng church. Hindi rin naman ito miracle factory.
Yung iba akala nila parang miracle factory ang church, kaya nilang mag-set ng oras na kung saan doon darating ang mga himala at kontrolado nila lahat. No, the church is not a miracle factory. Hindi rin naman ito primarily a religious organization or a traditional na samahan. Kundi ano ba ang tangi at tamang nagpapakilos o primarily na nagpapakilos sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo o sa tunay na Kristiyanong iglesia? What should drive us? What should move us? At kung yung napansin, yung ating binasa, sa kabila ng mga apostol ay hindi lang basta inaresto, hindi lang basta pinagbantaan, hinagupit pa. Pero hindi sila tumigil. Na araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila sa pagtigil na ipangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Therefore, I present to you, mga kapatid, mga kaibigan, na ang primary message, ang moving factor primarily ng church, ng Christian church at ng Kristiyanong pananampalataya ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ni Kristo. At nawa, kagaya ho ng nakita niyong tema ng anibersaryong ito, united in the gospel. We as believers, bilang mga mananampalataya, ay nagkakaisa, hindi sa pangalan ng relihiyon, hindi sa pangalan ng pastor, hindi sa pangalan ng kung sino man, kundi alang-alang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kagaya na makikita ho natin ngayong umaga, ang mga naunang mananampalataya sa atin o ang mga apostol ay yes, literally buwis buhay. Hindi laro. Hindi ito isang samahang kinagisnan lang. Kundi ito ay tunay, ito ay katotohanan na kung saan willing silang itaya ang buhay. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mensahe na nais kong hatid ngayong umaga ay ito: we must be committed and united in safeguarding and advancing the primary message of the church, and that is the gospel of our Lord Jesus Christ. Tayo ay dapat nakatuon at nagkakaisa sa pagbabantay at pagsusulong ng pangunahing iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, at walang iba ito kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Panginoon, salamat sa katotohanan na kami ay iyong nilikha sangayon sa iyong wangis. Salamat sa katotohanan na hindi mo lamang kami nilikha, kundi o Diyos, sa kabila ng aming pagkahulog sa kasalanan, ay minahal mo kami. Salamat sa katotohanan ng binigay mo ang aming Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At salamat din sa katotohanan, o Diyos, na kaming mga mananampalataya ay tinawag mo, hindi para sa mga maliliit na bagay ng mundong ito, kundi sa pinakadakilang bagay, para i-advance ang ebanghelyo ni Kristo. O tulungan mo nawa kami. At nawa, o Diyos, ang pangunahing mensahe ng mga apostol ay siya ring patuloy at mabantayan na maging pangunahing mensahe ng iglesyang ito. Dumaan man ang maraming mga taon. At ito rin ang maging pangunahing mensahe ng bibig at buhay ng bawat isa sa amin ng mga mananampalataya. Tulungan mo kami at ingatan, Panginoon, lalo't higit. Maawa ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ikaw po nawa ang magligtas. Dalangin namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Well, mga kapatid, mga kaibigan, tayo ay dapat nakatuon at nagkakaisa sa pagbabantay at pagsulong ng pangunahing mensahe ng iglesia, at walang iba yun kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi ho natin maikakaila sa panahon natin ngayon ay madaming iba't ibang mga relihiyon at marami ang iba't ibang mga iglesia na nagkiklaim na sila ang tamang grupo, na sila ang tamang church.
na sila ang tamang sekta. Wala namang kumatok sa bahay ng may bahay at nagsabing, well, kami po ang huwad na iglesia. Kami po ang peking mga mangangaral. Lahat ay nagpapakilala na sila'y totoo, lahat ay nagpapakilala na sila ang kay Kristo, na sila ang sa Panginoon. Kaya nga ho, dahil dito maraming mga tao ang nalilito. Madalas nagkakaroon ho ng katanungan, bakit may isa lang naman ng Bible? Bakit ang daming relihiyon? Yung iba ay nalilito at yung iba ay tila baga sumuko na lamang at uwi na lang bahala na lamang ang usapin na ito. Hayaan mo silang magkagulo basta ang mahalaga kwarta, ang mahalaga pira. At dito ako magko-concentrate sa trabaho, sa karir ko, at ito na lang ang gagawin ko. Wala na ako, ang gulo nila, hindi sila magkaunawaan, paano ko maintindihan, bahala na si Lord. Ito na lang. Give up na lang. Well, mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong ipresenta sa atin ngayong umagang ito ang katotohanan na napakahalaga. Na pag tinignan ho natin ang salita ng Diyos, ay hindi tayo kailangang malito. Sapagkat nagkakaisa ang mga apostol, nagkakaisa. Pag pinakinggan natin ang Biblia, hindi marami ang sinasabi niya, meron siyang pangunahing iisa o iisang pangunahing mensahe. At ito dapat ang ating tindigan, at ito dapat ang ating ingatan, ito dapat ang ating sampalatayanan, at ito dapat pagtapos pa ang maraming mga dekada, ang patuloy nating ipangaral. Walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang relihiyon, o samahan o sekta, hindi ang himala, hindi pagyaman o pagiging masaya, o pagiging fulfilled ng buhay ng tao. Hindi doon naging busy ang mga apostol. Hindi tumayo si Apostol Pablo at nangaral, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo sasaya. Hindi tumayo si Apostol Pedro at nagsabi, okay, ito na ang oras ng himala, baligtarin ng payong at saluhin ng biyaya. Hindi tumayo ang mga apostol at nagsabi, ang kalooban ng Diyos ay wala kayong karamdaman at wala kayong problema at lahat kayo ay mayaman. Walang apostol na nagsabi niya. Pero sad to say, maraming mga quote-unquote churches na yan ang pangunahing mensahe. Alam niyo ho ba, sa Cubao may JCBC rin. Nakita niyo na yan? Jesus Christ Billionaires Club. Ano kaya ang main point ng church na yun? Billionaires Club. Acts chapter 5 verse 42, anong sabi? At araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Now, bakit ho natin didiinan to? What's so amazing? Ano ba ang kamanghamanghang bagay sa ginawa na ito ng mga apostol na hindi sila tumigil? Well, bakit ho? Bakit to kamangha-mangha? Sapagkat nasa kanila, humanly speaking, ang lahat ng rason para tumigil. Pag tingnan natin ang konteksto ho na ito, ang mga apostol ay under persecution. Ang mga apostol ay inaresto dahil sa kanilang pangangaral patungkol kay Kristo. Sapagkat ang mga religious leaders nung panahon na yon ng mga Hudyo ay nagkaroon ng matinding pagseselos at galit sa kanilang mga tagapanguna ng relihiyon ay nagkaroon ng pagseselos sa mga apostol sapagkat marami ang nakikilig sa kanila, marami ang nananampalataya kay Jesus, at pag tinignan natin ang salita ng Panginoon, ito ay maliwanag. For example, pag bumalik tayo sa Acts chapter 3, sa Acts chapter 3 verse 6, matasumpungan natin na si Pedro at si Juan ay gumawa ng isang himala. Merong isang lumpo na namamalimos sa tarangkahan ng templo na kanilang pinagaling. Ang sabi ni Pedro, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. Verse 6, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
At ang gusto kong makita nyo rito, ang pinupunto ng bawat himala ng mga apostol, not in the name of Peter, not in the name of John, not in the name of any saints, but in the name of Jesus Christ. Sapagkat ang punto ng bawat himala sa bagong tipan ay patotohanan na si Jesus ang tagapagligtas. Umaga parang signboard. Pag nakakita kayo ng signboard na mukhang bubuyog na nakangiti na kulay pula, this way, 3 kilometers, anong inaasahan nyo? Dapat kayong lumiko at doon patungo yung masayang bubuyog. Jollibee ba? Ganon ang bawat himala. Ang himala ay nakaturo sa tagapagligtas. And sad to say, maraming mga tao, kagaya pa rin nung panahon ni Kristo sa John chapter 6, sabi ni Jesus, kaya niyo ako hinahanap, hindi dahil naunawaan niyo, kaya niyo ako hinahanap kasi nabusog kayo. At maraming mga tao kaya, quote and unquote, lumalapit sa Diyos dahil gusto nila ng himala. Hindi ang Diyos ang pakay nila, hindi si Jesus ang nasumpungan nila, gusto lang nila ng himala. Walang iniwan yun sa taong, uy, Jollibee 3 kilometers, huminto na lang siya doon. Paano siya mabubusog? Paano siya makakakain ng tinapay ng buhay? Paano siya makakainom ng tubig ng buhay kung huminto ka na lang doon sa signboard? At itong signboard na ito, ang trabaho ay hindi busugin ka. Ang tinapay ng buhay ang tinuturo niya. Pansinin niyo, sa lahat ng himala na ginawa ni Jesus at ng mga apostol, lahat ng ito, ang pakay, ay ituro si Jesus na siya ang tagapagligtas. So therefore, listen, if you miss the gospel, you miss the miracle. Hindi mo naunawaan na sayang lang yung himala. Maaring nabusog ka pansamantala. Sabihin natin, yes, okay, maaring gumaling ka pansamantala. Pero pagdating ng kamatayan, impyerno pa rin ang bagsak. Anong silbi? Ang punto ho dito, pinagaling nila Apostol Pedro at ni Sidney Juan ang taong ito in the name of Jesus Christ. At nakita ng mga tao at namangha sila. At ang sabi nga ho ni Apostol Pedro sa verse 11 na Acts chapter 3, and as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering, namangha yung mga tao. Sabi na, yan yung namamalimos. Yan yung kilala namin na pila o lumpo. Paano nangyari? Na siya ay tumatakbo at lumulundag at hawak-hawak, nagpupuri siya sa Panginoon habang hawak-hawak ang kamay ni Pedro at ni Juan. At nung nakita ni Pedro na yung mga tao ay namamangha, ang sabi ng salita nito sa verse 11, and Peter saw it, he answered unto the people, ye men of Israel, why ye marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk? Kitang-kita niyo ang pagkakaiba ng mga totoong apostol sa mga peke. Anong sabi ni Pedro? Bakit kayo nakatingin sa amin na parang kami? Anong sabi ng mga quote-unquote apostol ngayon? Tumingin kayo sa amin kasi kami. Verse number 13, ang sabi, the God of Abraham and Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified His Son, Jesus. Itong himala na ito, it is the glorification of Jesus. Para mataas si Jesus. Teka muna, sino ba itong Jesus na ito? Whom ye delivered up and denied him in the presence of Pilate when he was determined to let him go. Ito yung Jesus na pinadala niyo doon kay Pilato. Ito yung Jesus na dapat papalayain na sana kasi wala namang rason para siya ipako sa krus. Ito yung Jesus sa verse 14, but ye deny the Holy One and the just and desire the murderer to be granted unto you.
Pinili nila si Barabas. Anong gagawin ko kay Jesus? Ipako siya sa krus. Nakita niyo sana ang larawan. Nakalaya ang makasalanan. Namatay yung walang sala. At ito ho ang kwento ng bawat isang tunay na Kristiyano. Nakalaya ang makasalanan. Dahil may namatay sa krus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang sabi ho sa verse number 15, and killed the Prince of Life. Please take note. And killed the Prince of Life, whom God had raised from the dead, whereof we are witnesses. Kami nagpapatotoo sa Kanya na inyong pinapatay doon sa krus, pero siya ay binuhay muli ng Panginoon. Kami ay nagpapatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo, na siya'y namatay para sa mga kasalanan at muling nabuhay. Verse 16, napaganda, and His name, through faith in His name, not anyone's name, hindi sa pangalan ng iba, kung hindi kay Yesu Kristo lamang, hath made this man strong, whom you see and know, yea, the faith which is by Him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. Anong punto ng mga apostol? Si Jesus, si Jesus, si Jesus. Pagdating, so narito muli, the main point is not the miracle, but Christ. Pagdating sa chapter 4, verse 1. So again, maraming namangha, maraming nanampalataya, may matinding himala na nangyari. Pagdating sa chapter 4, verse 1, and as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. Meron hong dalawang grupo ng matinding relihiyoso nung panahon ni Jesus. Mga Pariseo at yung mga Pariseo na naniniwala sa muling pagkabuhay. Yung mga Saduseo at yung mga Saduseo nagsasabing walang muling pagkabuhay. Nakuha niyo? So, kahit yung time na yon, may mga sekta na may iba-ibang paniniwala. So, narito, ang sabi ng salita ng Panginoon, they were grieved. Nalulungkot sila, nabibigatan sila sapagkat itong mga apostol ay nangaral sa mga tao patungkol sa muling pagkabuhay. At ipinangaral nila ang pangalan ni Jesus. So itong mga religious leaders na ito ay galit na galit at bigat na bigat sapagkat tinuruan nila ang mga tao tungkol kay Jesus. Pagdating sa verse 3, and they laid hands on them, translation, inaresto sila. And they laid hands on them and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. Sila ay kinulong. And then next day na lang, sapagkat sarado na ang pulisya. Close na ang office. Pag-overnight kayo sa kulungan. And then pag tinuloy nyo ang basa, pinalaya sila ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. And guess what? Pagkatapos silang maaresto at maranasang makulong dahil kay Kristo, and then gumawa ang Diyos ng himala at sila yung nakalaya, saan sila nagpunta? Anong ginawa nila? Back to preaching. Balik sa pangangaral. Ang sabi sa chapter 5, verse 12, at sila muli ay inaresto. Inaresto sila ulit. Pagdating sa chapter 5, verse 12, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch, and of the rest there's no man to join himself with them, but the people magnify them. Hinahangaan sila ng mga tao, tinataas sila ng mga tao sapagkat bakit? Naririnig nila ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Nakikita na ang mga himala. Verse 17, Acts chapter 5. Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is in the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Yung pinaka-leader ng relihiyon ay tumayo. Kasama yung mga alipores niya at punong-puno ng pagkamuhi, pagngit sa galit sa mga apostol. Listen, wala silang ginawang masama. May mga natutulungan nga may mga himala. Pero walang problema sa himala. Saan sila galit na galit? Patungkol kay Jesus. Mga kapatid,
Gawin natin ang lahat ng mabuti sa mundo, hindi sila magagalit. Pero sabihin mong si Jesus lang ang tagapagligtas, magagalit sila. Pag sinabi mong si Jesus lang ang daan, magagalit sila. Kasi pag sinabi mong si Jesus lang ang daan, then therefore, yung daan nila na iba, hindi po pwede. At doon nagagalit ang marami. At ang sabi ng salita ng Diyos, pag tinuloy ho natin, verse number 27, verse number 18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. So, pangalawang check-in na nila sa kulungan. Talon tayo sa verse 27. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them. So narito, kinulong sila, and then ilagay sila sa gitna ng konseho. Iniharap sila sa mga judges, kumbaga. Pagdating sa verse number 28, saying, did not we straightly command you that ye should not teach in this name? Again, hindi yung mga himala ang problema. Them teaching about the Lord Jesus Christ. Yun ang problema. And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Anong sagot ng mga apostol? Anong sagot ni Pedro? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Sino ang aming susundin kayo ng mga religious leaders o ang Diyos? Mamaya makikita natin bakit. Pagdating sa verse 33, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Sounds familiar? Yes, kasi yun din mismo ang ginawa nila kay Jesus. Paano ba natin papatayin itong Jesus na ito? Ngayon naman yung kanyang mga apostol. Paano ba natin papatay itong mga apostol na ito? Ayaw nilang tumigil ng pangangaral patungkol kay Jesus. Pagdating sa verse 40, muli, gusto nilang patayin, nagsalita si Gamaliel, kagaya ng ating napag-aralan. Huwag niyo silang pansinin, huwag niyo silang saktan. Merong mga nauna na sa kanila na nagtayo ng grupo, pero nung namatay na wala. Pero pa ulit isa, nagtayo ng grupo, nung namatay na wala. Ang sabi ni Gamaliel, bayaan niyo lang sila. Kung hindi totoo yan, mawawala. Kung totoo yan, hindi nyo mabubuwag yan. Ang problema kay Gamaliel, pragmatist ang kanyang approach. If it works, it's good. Ano nangyari? To him they agreed, pumayag sa sinabi ni Gamaliel, pinatawag nila, and when they had called the apostles, and what? And beaten them. Hinagupit sila. Hinagupit ang mga apostol, hindi dahil meron silang nilabag na batas, hindi dahil may ginawa silang kasalanan, hindi dahil sa himala, hinagupit sila dahil sa pangalan ni Jesus. Hinagupit sila dahil sa ebanghelyo. Hinagupit sila hindi dahil iba yung relihiyon nila. No. Hinagupit sila dahil sa pangalan ni Jesucristo. Ano nangyari? And they let them go. Sila ay pinalaya na. Sila ay inutusan na huwag mangaral sa pangalan ni Jesus at sila ay pinalaya. Verse 41, and when they departed from the presence of the council, itong hindi ko kayang ma-imagine, rejoicing. Do you imagine that? Ang sakit, pero praise the Lord. Rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Please listen, hindi pangalan ng relihiyon. At ko dinidiinan sapagkat maraming Pilipino die hard sa relihiyon. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Anong pinapatungkulan? Relihiyon. That is not Bible! Hindi para doon dumugo ang mga apostol. Hindi para doon sila nakulong. Nakulong sila, nagtiis sila, at nagagalak sila kahit naharapan sila. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Hindi dahil sa Baptist na pangalan. So kung ang iyong loyalty ay nasa religion, you're not being biblical.
That's not Christian. At ito yung konteksto. Naaresto, nakulong, pinalaya. Naaresto ulit, nakulong. Tinry, hinagupit, pinagpantaan, gusto nang patayin, buti na pigilan. Pinalaya. Pagdating sa verse number 42, and daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach Jesus Christ. Napakadaming nangangatok. Alam niyo ho ba ang totoong pangalan ng Diyos? Napakadaming nangangatok. Alam niyo ba ang totoong iglesia? Pag tinanong mo ang mga apostol, they cease not to teach and preach Jesus Christ. That Jesus is the Christ. And this is the primary message of the apostles. At ito ang pangunahing mensahe ng mga mananampalataya ng tunay na iglesia. Hindi relihiyon, hindi himala, hindi yung best life mo sa buhay na ito. Ang pangunahing mensahe ng mga apostol ay si Kristo. Let me give you a warning. Kapag may kumatok sa bahay niyo na ang pangunahing mensahe ay hindi si Jesus, ekis agad. They are not according to the scriptures. This is the primary message ng mga apostol. Si Jesus ang Mesiyas. Si Jesus ang tagapagligtas. And as we have seen, si Jesus ay namatay at muling binuhay. Hindi lamang ang mga apostol. Let me just give an example. For example, si Philip, na tinaguri ang Philip the Evangelist. Sa Acts chapter 8 verse 5 ang sabi, Acts chapter 8 verse 5, si Felipe ay bumaba sa lungsod ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang religion. No. Pinangaral sa kanila ang Kristo. Pagdating sa verse number 35, Acts chapter 8, mula sa talatang ito, kung naalala nyo, si Philip at yung bating, hindi bading bating, yung eunuch, castrated male, nagbabasa ng Book of Isaiah, yung eunuch doon sa karwahe, at nung narinig yun ni Philip, ang sabi ni Philip, naunawaan mo ba yung binasa mo? At ang sabi nung eunuch, ang sabi niya, paano ko maunawaan kung wala magpapaliwanag sa akin? At sumakay si Philip at pinaliwanag niya mula sa Book of Isaiah, at ang sabi ng salita, mula sa talatang ito, ipinangaral ni Felipe sa lalaki ang magandang balita tungkol sa himala. Yayaman ka, mawawala ang iyong problema? No. Tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. Nung si Apostol Pablo, bago siya maging apostol, siya muna ay isang taga-persecute ng iglesia. Siya ay nang-aaresto ng mga mananampalataya. Lalaki man o babae, ay naroon ang kanyang pagdanasa na sila ay i-persecute dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pero pagkatapos maligtas ni Pablo, pagkatapos siyang makilala, nagpakita sa kanya si Jesus. At pagkatapos siyang manampalataya, anong ginawa niya? Sa verse number 20 na Acts chapter 9. Agad ipinangaral ni Saulo sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Muli, hindi ho relihiyon ang pangunahing usapan. Meron tayong kapatid dito sa church. Sabi, Brother Paul, ini-invite ko yung mga kaklase ko. Ini-invite ko yung kaibigan ko, Brother Paul. Pero ayaw nila kasi ibang relihiyon daw. Sa amin hong mga panauhin, sa lahat ng naririto, hindi relihiyon. I'm not even asking you to be a Baptist. No. Ang pinapakita ko sa inyo ay ang pangunahing mensahe ng mga apostol. At sa ating church, ito rin ang dapat maging manatiling pangunahing mensahe ng iglesyang ito. 14 years na tayo, kung loobin ng Diyos, umabot tayo ng 140 years. Si Brother Daryl na yung pastor.
Joke lang po, joke lang. Matagal na yun. Wala na rin siya nun. Kaapu-apu-apuhan. Nawa ito pa rin ang manatiling pangunahing mensahe at malinaw na pangangaral ng iglesyang ito. Si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin si Jesus ang tagapagligtas. Kapag si Pablo ay pumupunta sa ibang lugar, bagong lugar na kanyang napupuntahan, sa Acts chapter 17 verse 1, bilisan po natin, Acts 17 verse 1, anong sabi? At dumaan sila Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia, pagkatapos ay nagtungo sa Thessalonica, kung saan mayroong sinagoga ng mga Hudyo. Verse 2, ayon sa kanyang kaugalian, lahat tayo may mga kaugalian, tama? Ibig sabihin ito yung madalas na ginagawa niya. Tama? At sangayon daw sa kaugalian, pumasok si Pablo doon sa loob ng 3 Sabat at nakipagtalakayan sa kanila gamit ang mga kasulatan na ipinaliwanag at pati na pinatunayan na ano daw, kailangan yung umanib sa amin para kayo maligtas. Yun ba yung pinatunayan niya? Ang sabi ng salita ng Diyos, ipinaliwanag at pinatunayan niya na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa kamatayan. Ang kanyang binibigyang diin ay ang gospel. Sinabi niya, ang Jesus na ito na aking ipinangangaral sa inyo, ang siyang Kristo. That is siya ang tagapagligtas. Translation, gusto mong maligtas? Tumingin ka kay Jesus. Gusto mong maligtas? Huwag ka tumingin sa iyong sarili, sa iyong kabutihan, sapagkat ito'y laging kulang. Huwag ka tumingin sa relihiyon kasi hindi yun ang mensahe. Tumingin ka kay Jesus dahil siya lang ang pag-asa ng mga kasalanan para mapatawad, para mahugasan. Yun lang ang pag-asa natin para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. At hindi yun lamang, si Apostol Pablo, nung sumulat siya sa mga taga-Korinto, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, sapagkat ang mga Hudyo ay pilit na humihingi ng mga himala at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Verse 23, subalit ang Kristong ipinako sa krus ang ipinapangaral o pinangangaral, ipinapangaral namin. Sino daw pinapangaral nila? Again, not religion. Not miracles. Kundi si Kristo na ipinako sa krus. Sa chapter 2 verse 2. Chapter 2 verse 2 ng 1 Corinthians. Sapagkat napagpasyahan ko noong kasama niyo ako na walang anumang makilala maliban kay Jesucristo, siya na pinako sa krus. Yes, maraming ipinangaral si Pablo, maraming tinuro si Pablo, pero kung yung ibo-boil down ang mensahe, ang pinakagitna, ang pinakapuso ng mga mensahe ng mga apostol ay ito, si Jesus na napako, namatay sa krus at muling nabuhay. Anong punto? Therefore, any preacher or religion, listen, sino mang mangangaral o relihiyon na hindi ito ang daladala, hindi ang ebanghelyong ito ang daladala, at hindi ito ang pangunahing mensahe, ay isang mangangaral o relihiyon na hiwalay sa Diyos. Ulitin ko ho, sino mang mangangaral, gaano mang kapogi, kagaya namin. Sino mang mangangaral o relihiyon na nangangaral ng ibang mensahe at hiwalay sa mensahe ng mga apostol, ay hiwalay sa salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo. So nais ko hong tawagin, una, ang church na ito, nawa sa biyaya ng Panginoon ay pakaingatan, huwag bibitawan, manatili at patuloy na maging masipag na ingatan at ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa sa anumang ministeryo na meron tayo, and Lord willing sa mga susunod na panahon, magbukas pa tayo ng mga ibang ministeryo mula sa iglesyang ito, nawa manatili ang pangunahing mensahe ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Anumang plano na meron tayo 10 years from now, anuman ang mga gagawin nating mga aktibidad, anuman ang efforts na ibibigay natin, manatili na ang ebanghelyo ang ating prioridad. Now, kung tatanungin natin, bakit ganun ang ginawa ng mga apostol?
As we have said, sapagkat kailangan nilang mas sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Bakit? Ang utos sa kanila ni Kristo ay malinaw. Buksan natin sa Acts chapter 1. Anong utos sa kanila ni Kristo? Verse 6. Nang muli silang magkasama, nagtanong ang mga apostol, pagkatapos mabuhay muli ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanila. Then nawala si Jesus. Then muli sila nagkasama. Nagtanong ang mga alagad kay Jesus, Panginoon, ito na ba ang panahon na itatayo mong muli ang kaharian sa Israel? Yun ang main thing sa isip ng mga apostol. Kingdom. Kung naalala nyo sa Gospels, nagtatalo pa sila. Sinong upo sa kaliwa? Sinong upo sa kanan? Ang gusto nila ay posisyon. Ang iniisip nila ay political power. Yun ang concentration nila. Lord, ngayon na ba? Ngayon mo na itatayo ang kaharian? Ngayon mo na itatayo ang kaharian? Ang sagot sa kanila ni Jesus ay ito. Sinabi niya sa kanila, hindi na ninyo kailangang malaman pa ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng sarili niyang otoridad. Hindi niyo kailangang malaman. Verse 8, sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. At para saan? Para saan ang kapangyarihang ibibigay ng Panginoon? At kayo'y magiging mga saksi, anong kasunod ng salita? Saksi ko. Sino yun? Sino yung ko? Si Jesus. Listen po, ang mga totoong Kristiyano ay saksi ni Jesus. Sorry, hindi saksi ni Jehovah. Ang mga tunay na Kristiyano ay nagsasaksi, nagpapatotoo patungkol kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Yun ang pangunahin. Hindi yung, alam niyo na po ba ang totoong pangalan ng Diyos? Hindi yun. Tayong mga mananampalataya ay saksi. Hindi ni pastor, hindi ng baptist, saksi tayo ni Jesus. At bilang saksi, anong trabaho? Magpatotoo, magsalita tungkol kay Jesus. At anong nasaksihan ng mga apostol? Na siya'y namatay sa krus at nabuhay muli. Kaya sa kabila ng banta, sila'y nagpatuloy. Sila'y patuloy na sumaksi patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pangunahing gawain ng mga tunay na mananampalataya. Ito ang pangunahing gawain ng tunay. Balikan lahat. Pero gusto ko lang tingnan natin, bisitahin natin ang 3 preaching. Okay lang ho ba? 3 preaching ng mga apostol. Una sa Acts chapter 3, nangaral si Pedro. For the sake of time, puntahan na lang natin sa verse 14. But ye denied the Holy One and the just and desired a murderer to be granted unto you. Verse 15, and killed the Prince of Life, whom God had what? Raised from the dead. We had the death and resurrection of Christ. Pagdating sa Acts chapter 4, simulan natin sa verse number 8. Then Peter, filled with the Holy Ghost. So hindi ito mensaheng kanya. Ito ay mensahe na tulak ng Banal na Espiritu. Siya'y puspos ng Banal na Espiritu. And Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole. Paano nangyaring itong lumpo ay nakalakad? Sinuusisa nyo kami, inimbestigahan nyo kami. Ang sagot ng mga apostol ito, verse 10, be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God hath raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. Again, ang kamatayan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Now,
Tuloy lang natin. Gusto ko lang makita. Verse 11. This is the stone which was set at naught of you builders, and which became the head of the corner. Kaya sila nang gagalaiti. Ito yung panulukang bato na tinapon nyo. Ito yung tinanggihan nyo. Mas pinili nyo yung kriminal, ipinapako nyo, tinanggihan nyo itong si Jesus. At itong pangalan ni Jesus, at dahil kay Jesus, kaya itong lumpo nakalakad. Yung salita ng mga apostol ay nagpapakitang malinaw na ang mga religious leaders na ito ay nasa maling side. Wala sila sa side ng Diyos. Verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang kaligtasan. Walang kaligtasan sa iba. Subukan mong humanap kay Muhammad, subukan mong humanap kay Buddha, subukan mong humanap kay Confucius, wala kang makikitang kaligtasan. Lalo na pag tumingin ka sa salamin. At marami ho dito, nakaasa pa rin sa sarili. Mabait ako, nagsisimba ako, nagpe-pray ako, at dahil doon, ang tingin mo sa iyong sarili, patungo ka ng langit, nakaasa ka sa sarili mo. Oh no, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. Wala daw ibang kaligtasan, walang kaligtasan sa iba kung hindi kay Jesucristo lamang. And then lastly, tignan ho natin sa Acts chapter 5 verse 29. Pinagbantaan sila, tinanong sila, bakit kayo walang tigil? Di ba pinagbawalan namin kayong mangaral? Ang tugon ng mga apostol sa verse 29, Acts chapter 5, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men, that the God of our fathers raised up Jesus whom he slew and hung on a tree. And yung hang on a tree ay euphemism sapagkat ang krus ay napaka-brutal. At yung hang on a tree ay may kinalaman sa Old Testament prophecy. Nevertheless, ang punto ito, ano ulit yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa lahat unang ito, mga kapatid, again, we can go through the book of Acts. Sa lahat ng pangangaral ng mga apostol, nakakonsentrate ito saan? Sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat yun ang ebanghelyo. Yun ang mabuting balita. At yun ang paraan, tanging paraan ng kaligtasan ng makasalanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verses, sumula na sa verse number 1 hanggang verse number 4. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ito yung inuulit ko, yung ebanghelyo na aking pinangaral na sa inyo, na which also ye received and wherein ye stand. Ito yung gospel na tinanggap nyo. Ito yung mabuting balita na tinanggap nyo, by which also ye are saved. Please, mga kapatid, kaya niyong pag-aralan ng Biblia. Ang sabi, by which also ye are saved. Sinasabi ni Pablo dyan kung paano sila naligtas. Paano daw sila naligtas? By which? Which what? Yung gospel na kanyang pinangaral. So yung mga tao ay naligtas not by religion, not by tradition or rituals, not by obeying the Ten Commandments. They were saved by the gospel. Ano yung gospel na yon? Verse number 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Aking ipinangaral sa inyo, una sa lahat, yun din namang tinanggap ko. How that Christ, what? Died for our sins according to the scriptures. And that He was buried and that He rose again the third day according to the scriptures. Yun ang buod ng ebanghelyo. At yun lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. At mga kapatid, huwag niyong alisin sa isip niyo, para sa katotohanan na ito, taya ang buhay ng mga apostol. Ito ang pangunahin nilang mensahe. Hindi ito away relihiyon. No. Ito ay pagpapatotoo sa isang katotohanan, sa totoong pangyayari na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At itong katotohanan na ito ay dapat tanggapin ng lahat.
Hindi ito para sa Pilipino lang. Hindi ito para sa Baptist lang. Hindi ito para sa nakapag-aral lang o hindi. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, unang Timoteo 1 talatang 15, ang sabi, mapagkakatiwalaan ang salitang ito at nararapat tanggapin ng lahat. Dapat itong tanggapin ng lahat. Dumating si Kristo Jesus sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Kung narito ka ngayon at aminado ka na ikaw ay madumi. Kung narito ka ngayon at aminado ka na ikaw ay hindi malinis. Maaaring naitago mo sa asawa mo, maaaring naitago mo sa pamilya mo, maaaring naitago mo sa magulang mo, pero alam mo, ikaw ay madumi. At wala sa ating walang dumi. Lahat tayo ay may kasalanan. Pero narito ang mabuting balita na parito si Jesus para magligtas ng mga makasalanan. Ang nakakatakot kung ang tingin mo sa iyong sarili malinis. Kung ang tingin mo sa sarili mo malinis ka, I'm sorry, hindi para sa iyo si Jesus. Kasi naparito si Jesus para sa maruming makasalanan. Bakit? Acts chapter 4 verse 12, sapagkat siya lamang ang tagapagligtas. Malinaw, nabasa natin kanina. John chapter 14 verse 6, malinaw, sapagkat si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Bakit? Dahil si Jesus lamang ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan. Sa Juan 1:29, nang sumunod na araw, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, nabasa natin kanina, na ito ay karapat dapat tanggapin ng lahat. So here's the question. Tinanggap mo na ba? Tinanggap mo na ba si Jesus? I'm not asking kung may relihiyong ka. Higit sa malamang lahat sa atin dito, lumaki na naririnig ang pangalan ni Jesus. Yes? Nakagisnan mo, tinatawag siyang tagapagligtas. Nakagisnan mo, nakikita mo yung figura na nakapako sa krus, na makikita mo tuwing mahal na araw, at so on and so forth. I'm not asking kung meron kang impormasyon tungkol kay Jesus. Lahat tayo ay may impormasyon tungkol kay Jesus. I'm asking this, tinanggap mo na ba? Nanampalataya ka na ba kay Jesus? Yung bang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, totoo na ba sa buhay mo? Nahugasan ka na ba? Nanampalataya ka na ba? Agaya ni Apostol Pablo, na tinuring niya lahat na dumi, tinuring niya lahat na kalugihan para makamit niya si Kristo. At ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 9, at ako'y matagpuan na nasa Kanya. Wala akong sariling katwiran batay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran buhat sa Diyos na nakabatay sa pananampalataya. Muli, hindi yung sariling katwiran, kundi yung katwiran na nanggagaling sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Last na talata na ating babasahin, at dito tayo matatapos. Pamilyar sa marami. Buksan natin sa John chapter 3 verse 16. With all this sa ating kaisipan, basahin natin ang talatang pamilyar na ito. At nawa, ito'y umalingaw-ngaw ng may pagkasariwa. At mabigyan natin ng makita natin na mas matindi at malalim na kahulugan. Ang sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, sino mang sa Kanya ay sumasampalataya. Ano daw mangyayari? Hindi mapapahamak. Will not perish, but have everlasting life. Sa amin mga panauhin, bakit gano'n na lang kakulit ang mga nag-imbita sa inyo? Hindi yun dahil gusto namin kayo maging miyembro. Hindi yun.
Gusto namin kayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw namin kayong mapahamak. Hindi yung pag-anib sa amin. No. Ang kailangan yung makilala, ang kailangan yung totoong tanggapin ay si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At ang pangako ng Diyos, sino mang sa Kanya'y sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Ito ang pangunahing mensahe ng salita ng Diyos. Ito ang pangunahing mensahe ng mga apostol. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maawa ka po sa amin. Una, O Diyos, maawa ka sa amin na mga mananampalataya na ni Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa biyaya mo ay manatiling matibay at matatag, nakatungtong sa Ebanghelyo, na ipinapangaral ang Ebanghelyo, na iniingatan ng Ebanghelyo, na binabantayan ng Ebanghelyo, na manatiling ito ang pangunahing mensahe ng iglesyang ito, na manatiling ito ang pangunahing nagtutulak upang kumilos ang aming mga kamay, upang humakbang ang aming mga paa sa lahat ng aming planuhin, sa lahat ng aming aktibidad, nawa ang pangunahin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. And Lord, kami rin po ay nagmamakaawa sa iyo. Sa sino mang naririto na hindi pa tumatanggap kay Jesus, hindi pa siya tunay na nanampalataya, ang tiwala niya na sa ibang bagay pa. O Diyos, ikaw po ang makapangyarihang nagbubukas ng puso't isipan. Magligtas ka, Panginoon. Nawa, sampalatayanan, tanggapin din nila itong pangunahing mensahe ng mga apostol na si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan at muling nabuhay. At makamit nila o matamo nila ang iyong pangako na buhay na walang hanggan, kapatawaran sa mga kasalanan sa tunay na sumasampalataya kay Jesus. Ingatan, tulungan mo kami at samahan sa pagpapatuloy ng aming gawain. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. Puri po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli, purihin ang Diyos sa 14 na taon na kanyang biyaya at katapatan sa iglesyang ito. Nawa tayo bilang isang iglesia ay manatiling tapat at nagpapatuloy sa Ebanghelyo
ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy ko ini-encourage ang bawat isa na ang mga salita ng Diyos natin na pag-aralan ay pagbulayan natin hanggang sa magkaroon ng init at epekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At sa ating pagtatapos po ng ating gawain ng pagsamba, nawa ang pagmamahal ng ating Diyos, Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin, at samantayo mapunta ay patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Dito ho nagtatapos ang gawain ng pagsamba. Inaanyahan ko pong bawat isa na magsiupo. At sana hindi kayo nagmamadaling umuwi. Dito tayo manananghalian. Niringan ko ho yung ilang